Magandang araw! Two-tier cake po tayo for today's video. Kamusta naman kayo mga kananay cakes? Nasa stage na nga tayo ng pagka-crumb coat itong ating cake. At ang ginamit ko palang filling dito ay Whipped Classic ng Bakersfield na nilagyan ko ng mocha flavor aid at konting cocoa powder. Naglagay din pala ako dito ng caramel fudge, chocolate fudge. Inalternate ko lang yung tatlong filling, yung mocha, caramel fudge at saka yung chocolate fudge. At yung tatlong flavor nga na yan ay nagko-complement talaga dito sa ating moist chocolate cake. 'Di ba hindi naman halatang loyal tayo kay Bakersfield kahit sa palaman yun pa rin ang gamit natin. Malapit na ang Pasko, Bakersfield, baka naman, karot. Hindi naman sa pinopromote ko si Bakersfield pero ito talaga yung trusted brand ko. Ever since na nag-start ako sa aking baking journey, ito na talaga yung gamit ko. Kapag try din naman tayo ng ibang product pero kay Bakersfield talaga ako bumabalik-balik dahil masarap talaga lalo na si Whippet. Kasi kuwang-kuha ko talaga dito yung timpla niya na hindi matamis pero stable pa rin. Sa 1 kilo nga ay 2 cups of water po yung nilalagay ko. Ang technique lang po doon is gawin nyo lang po siya ng advance or i-whip nyo po siya ng advance tapos ilagay nyo sa freezer then kinabukasan. Town nyo lang po siya ng mga 30 minutes and then i-whip nyo lang po siya hanggang sa makuha nyo na po yung right consistency. Sa kagandahan ni Whippet, bukod sa masarap na nga siya ay hindi rin siya na-overmix. Kaya naman kahit nalakasan mo pa yung volume ng mixer mo dyan ay okay lang dahil hindi mag-overmix yan. Bagkus ay mas lalo pa siyang magiging stiff. Mapapansin yan mga kananay cakes kapag whip kayo ng Whippet Classic. Anyways, napansin nyo po ba yung magic na ginawa natin kanina? Diba sa intro pa lang natin, nakita nyo na agad kanina, natabingi yung ating bottom part. Pero okay nga lang yun kasi as you can see na magic na natin, diba? And po yung kagandahan sa ganitong method ng pag-i-stack ng tier cake, yung pinagpapatong mo na siya bago mo siya lagyan ng frosting. Kasi sa ganyang paraan, kapag may natabingi man tayo dyan na part, ay kayang-kaya pa natin habulin ng icing. And napakasimple nga lang ng design ng cake na ito, pero napakabongga ng details niya. Para sa color, food gel color po yan ni Chef Master na purple at coal black. And then naglagay din pala tayo dito ng picture ni celebrant na muntik pang makalimutan. After nga magpabook ni Ma'am ay nakalimutan niya i-send agad yung picture ng baby. Tapos hindi ko rin siya na-follow up dahil ewan ko ba sobrang busy ko rin talaga kaya nakalimutan ko rin i-follow up. Nakalimutan din Ma'am siguro yun, parehas nga kaming busy. Meron din pala itong heart shape na fondant details at ganyan ko nga lang siya ina-attach gamit ang fondant tool na ito. Gusto ko nga sanang lagyan siya ng ganitong props kaya lang feeling ko ay hindi siya bagay kaya naman hindi ko na siya tinuloy. Buti na lang kasi wala naman yan sa usapan namin ni customer. Pinagawan ko rin pala ito ng customized topper kay Miss Jenny Bedes. Tapos ito na yung final look ng ating cake. Tingnan nyo naman yan mga kananay cakes, di ba ang cute? Simple lang pero may dating. Tapos paikutin natin siya para makita nyo yung kabuuhan. Ma-share ko nga lang ito sa inyo mga kananay cakes. Nag-DIY nga pala ako dito ng cake post. Kasi yung mga nabibili kong cake post na mahaba is sobrang lalambot. Kapag naglagay na ako ng cling wrap ay wala na. Yumuyupi na agad siya. Kaya naman naisipan ko na gumamit nitong dowel para gawing cake post dito sa ating cake. 19 inches nga yung haba ng ating dowel at nabibili po yan sa mga baking store. And ganito ko lang pala siya ginawa mga kananay cakes. Naghiwa lang ako dyan sa gilid ng ating box. Mga 3 hiwa tapos dapat yung hiwa natin dyan is sakto lang doon sa size ng ating stick. Hindi kasi pwedeng maluwag yan kasi baka maggewang-gewang naman yung ating stick at malundo siya. Hindi masisira yung ating cake pag ganon. Kaya naman iingatan talaga natin at dahan-dahan lang talaga natin siyang ilalagay para tumayo. So, ayan, 3 siya kasi para mag-lock yung ating dowel, para tumayo siya ba. Ayan. Tapos, dahan-dahan lang yan mga kananay cakes. Then, repeat the process lang sa 4 na side. Then, dito naman sa takip, in-stapler ko siya para mag-lock. Tapos, naghiwa din ako ng isang hiwa lang. Tapos, ayan, yung hiniwaan ko, yun po yung pinang-lock ko sa stick. O, diba? Tapos, nilagyan ko na siya ng cling wrap. 2 beses nga ako nag-ikot ng cling wrap dito kasi nga maiksi yung ating cling wrap. Tapos, ayan na siya. Medyo nahihirapan nga lang ako magbalot sa mga ganito pataas na cakes. Pero kapag 1 tier lang mga kananay cakes, barbecue or banana Q stick yung gamit ko. Mas matibay nga ito kumpara naman sa cake post.